Magandang gabi po sa bawat isa. Ma yung talakayan natin karamihan dun sa ikatitisod, no. Pero dun sa pag binasa kasi natin, no, dun sa chapter na yon ay sa mga verses, mas marami talaga na binabantayan natin na ikatitisod, yun sa sarili natin. Katulad nung sinabi yung tungkol sa kamay, yung sa paa, tsaka yung sa mata. Isang verse lang yung paalala sa atin tungkol dun sa makakapagbigay tayo ng ikatitisod sa iba. Pero karamihan sa ating sarili yung pagbabantay natin eh. Kasi sabi sa sa maliliit, sabi ganun, maliliit, ibig sabihin yung mga bata. Kasi madali silang magdamdam, sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat dun sa Korinto na hindi ko makita. Salamat kay kapatid na Floyd. Tinulungan niya ako. Sabi. Nung ako'y bata pa ay nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam akong gaya ng bata, nag-isip akong gaya ng bata. Nung pagbata ka pa, yung mga bagay na nakikita mo, pinagdadamdam mo yun, tapos madali kayong mag-isip. Kaya nakakatisod sa iba, sa pamamagitan ng pagtingin sa iba. Pero pagka nalubos na yon, pagka natapos ka na dun sa pagkabata, ang tinitignan mo na, yung mga gawa mo na, yung sarili mo na, kung may gawa ka pa ba na nakakatisod dun sa paglilingkod mo. Kung halimbawa, yung kamay, yung mga gawa ko pa, titingnan mo, ayon pa ba to sa pananampalataya? Yung landas na tinatahak natin, ayon pa ba sa pananampalataya? O kaya naman yung mata natin, ang tinitignan ba natin yung tungkol pa sa pananampalataya? Kaya nga sabi din sa Korinto, siya sa atin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo nasa pananampalataya pa, kasi ang titingnan mo yung sarili mo na eh. Kasi tapos na yung pagkabata mo, naturuan ka ng aral. So, alam mo na kung ano yung mga aral na dapat nasa sarili mo. Kaya yun na yung pagbabantay natin. Yung sarili na natin ang nakakapagpatisod sa atin. Kung sakali na naturuan na tayo. Ngayon, ang inaral ko talaga yung sa 40. Kaya lang mahaba kasi yung laban yung hindi laban sa atin. Kaya lang tapos na yung aking oras. Siguro yun lang, papuri sa Diyos. Salamat sa ating kapatid na David. Salamat natin ang ating isang kapatid na David. Salamat. Purihin ng Panginoon. Magandang gabi sa bayan natin mga kapatid na Bilasco. Sabi nga dito sa ating aralin, doon pa lang sa unahan, yung magpainom daw sa pangalan ng Panginoon ay hindi daw mawawala ng ganti. So, ibig sabihin, dahil nagpainom ka, ibig sabihin kilala mo ang Panginoon. Katulad ng binanggit ng ating kapatid na Ben. Halos lahat ito doon sa nakakilala na eh. So wala ditong hindi pa nakakilala o tumanggap sa Panginoon. So makikita natin dito, sabi dito, nakakapagpatisod daw. No? At sabi nga dito, yung binanggit kanina ni kapatid na David, maging yung iba natin mga kapatid, yung natitisod at nagpapatisod, halos isa lang yung kababagsakan, kapahamakan. Kaya nga dito sa ating aralin, doon sa natitisod, pag natitisod ka daw yung mata mo, dahil tumitingin ka doon sa kapatid mo, tanggalin mo. Ibig sabihin, alisin mo. Kasi bakit? Bawat isa naman sa atin luluhod. Katulad sa atin, huwag tayong matakot. Halimbawa, may isang hindi lumalakad sa kaayusan dahil nandyan yung Espiritu Santo. Pagka gumawa yung isa sa atin, siya yung aalisin ng Panginoon. So, huwag tayong matisod sa gawa ng bawat isa. Kasi dito sa Kapisanan, ilang taon na dumating yata ako, 5th anniversary. So makikita natin doon, lahat ng hindi talaga sumunod sa Panginoon, inaalis ng Panginoon. At ang nananatili diyan, katulad nga sa bayang Israel, sino yung nilipol niya doon? Yung hindi nakinig. Kung paano noon, ganoon din ngayon. Kaya kung natitisod tayo, huwag tayong matisod doon. Kasi bawat isa sa atin, sabi nga harap, at sabi nga magsusulit. Hayaan natin siya. No? Kasi nga, makikita natin, kesa tayo mapahamak, yun yung tinuturo sa atin. At ang batas nga, di ba, huwag maglagay ng katitisuran. No? Yung huwag na maghatulan pa, kundi huwag maglagay ng katitisuran sa ikatitisod ng kapatid yun sa Roma 14:13. No? So, mag-ingat lang tayo, sumunod tayo doon. Huwag tayong kung gumagawa isa sa atin. Kasi nga, sabi ng putik, hindi naman natin nakikita yung gawa ng bawat isa. Pero may Diyos tayong buhay. Nandyan yung anghel. Yun yung mag-aano sa atin. Kaya wala tayong dapat ikatisod, kundi sumunod tayo sa Panginoon. Sabi nga yung paboritong talata ni kapatid na Annalyn,
Look unto Jesus, the finisher and the author of our faith. Amen. Magandang gabi. Salamat sa ating kapatid na David. Tayo pagdadako na sa ating mga haligi. Pangunahan tayo nating kapatid na Guillermo. Magandang gabi sa Velasco family. Sa inyong lahat mga kapatid, sa mga naka-online, magandang gabi. Bagay yung ating naka-online, isang layong lupain. Magandang gabi. Kasi hindi natin lang, baka naka-online siya ngayon eh. Itong aralin natin, ang unang nakita ko rito, yung katitisuran. Ngayon, bilang tayo'y tao, pwedeng yung ating mata, pwedeng katisura ng ating mga kapatid. Isang halimbawa, nanalangin tayo ng nakadilat, mayroong natitiso doon. Dahil ang ano sa atin, mananalangin tayo, kailangan nakapikit tayo. Para, ay nangyari sa akin minsan to eh. Kasi nakapikit ako, ang gulo-gulo naman nung mga batang nag-ano doon sa gilid ko, napamulat ako. Kasi naano ko yung mga bata. Nakita ko ngayon yung mga nagte-text doon sa cellphone na ano, o di sabi ko, parang, ay kung nakapikit ako, hindi ko na makikita yung mga nagte-text na yun eh. Nabanggit ko sa pagmi-meeting ng mga haligi noon. Doon sa maging sa pagmimensahe. So therefore, natisod sila doon sa aking mata dahil hindi ako nakapikit eh. Nakita ko yung mga bagay na hindi dapat makita eh. Hindi ko na dapat makita. Isa pa, yung paa natin, pwede rin katisuran yan. Halimbawa, nakita tayo na nagpupunta tayo doon sa mga bagay na hindi na dapat puntahan ng mga Kristiyano. Alin ang ginamit natin doon? Di ba? Paa. Mga titisod sila doon sa paa natin. Bakit si kapatid na, halimbawa ako, at si kapatid na Guillermo ay napunta pa rin sa nagsasayaw ang ganyan doon sa Karakul. Gayon din ang kamay. Kapag ang kamay ay nakita ng ibang mga kapatid, o ng hindi man ng ibang mga kapatid, na ito'y nang uumit ng iba-ibang kung ano-ano mga bagay. At yan naman, nangyayari naman yan, miski sa kapisanan natin. Nangyayari yan. Na merong ganun nangyayari na natitisod sila doon sa isang kapatid dahil kumukuha ng mga bagay na hindi naman sa kanya. Hindi na dapat pakialaman. Ngayon, sa mata, ang pinakamagandang gawin natin dito para makaiwas tayo sa yung ating matay sabi rito sa unang Tesalonica 5:22, ay layuan ninyo yung bawat anyo ng masama. Pag nakita mong anyo masama na gaya ng Patid na Archie, nakita na nasilyapan na niya, wag mo nang i-focus doon ang paningin mo. Iwasan mo may anyo na ng masama eh. Nakita mo yung palda hanggang din labas na yung Oo. Medyo wag mo nang titigan. Baliwalain mo na, lumampas ka na, pumikit ka na lang. Kasi anyo na masama yun eh. Baka kung saan pa mauwi yung pagtingin mo, baka malayo ka na nakalingon ka pa, nakita mo yung So napakaraming bagay na pwedeng katisuran sa atin. Ngayon, dito sa sinasabi rito na yung bitinan daw ng isang malaking gilingang bato yung liig at ibulit sa dagat. Kung babasahin natin sa Mateo chapter 18 verse 6-7, napakalaki ang pananagutan ng makapagpatisod ka sa isang bagong mananampalataya. Sabi dito sa Mateo chapter 18 Sa Matthew chapter 18, 6. 6. Datapwat sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisampalataya sa akin, ay may pakinabangin pa siya kung gitnan ang kanyang leeg at isang malaking batong gilingan, at siya ilubog sa kalaliman ng dagat, sa aba ng sanlibutan, dahil sa mga kadahilanan ng pagkakatisod, sapagkat kinakailangan dumating mga
kadahilanan, datapwat sa haba ng taong iyong panggagalingan ng kadahilanan, Okay. at kung ang kamay mo, Okay. Makita natin dito sa aba, noong nakapagpatisod, na sabi nga ay magaling pang bitina ng isang giling ng bato sa dagat na ilubog sa dagat, may papakinabangin pa. Anong papakinabangin mo ron pag inilagyan mo ng giling ng bato sa dagat na ilubog mo sa dagat? Ang magiging pakinabang mo doon, hindi na siya makakapagpatisod. Nandun na siya, sa lubog niya sa dagat, hindi siya lilita doon dahil may nakabitin sa kanyang gilingang bato, sa kanyang dieg. Kaya yun ang mga bagay na natin, sa aba, sabi ron, doon sa mga gumagawa ng kadahilanan ng pagkatisod sa aba. Mas malaki ang pananagutan ng nakakapagpatisod kaysa doon sa natitisod. Kasi yung natitisod, pwede pang magbalik loob. Yung nagpapatisod, nakatatak sa kanya yon, yung pagpapatisod niya. Kaya purihin ng Panginoon, magandang gabi. salamat sa ating kapatid na Guillermo. Sunod natin ang ating kapatid na Jose. Salamat sa bawat isa. Magandang gabi sa bawat isa. Ang bayan ng ating kapatid na Domi, Velasco Family. At sa mga naka-online, dadagdag na lang tayo sa sa ating pag-aaral sa gabing ito, no? Malawak na rin yung bahagi ng mga kapatid, no? Tungkol doon sa nakasyento tayo doon sa sa katitisuran. Lahat pwedeng matisod eh. Pero lalo na yung mga baguhan, talagang doon talaga sila yung yung mga bago. Yun ang kasi hindi pa hindi pa nila alam yung kalooban ng Panginoon. Maging mga meron naman mga may edad na na tisod. Binasa kanina doon sa 3:2 ng Santiago. Sabi rito, sapagkat sa maraming bagay tayong lahat ay nangatitisod. Kung sino man na hindi natitisod sa salita ay isang taong sakdal, ang gayon ay may kaya rin namang makapagpigil ng buong katawan. Kayang pigilin na. Kasi yung salita ng Diyos, ito yung sa atin eh. Lilinis, pumipigil. Pagkaalam na lang natin yung salita ng Diyos, tayo mapipigil, no? Yung sa masamang bagay. Tama yun ang masama, no? Alisin na. Yung pabayan. Dito lang sa yung malawak na yung pag-aaral natin dito sa katisuran. Ang isang bagay diyan para yung hindi ka matisod, no? Sa bagay, talaga yan na titingnan mo rin yung kapatid mo eh. Kunin mo yung mabuti, no? Yung sabi ni yung positibo, no? Hindi yung negatibo. Si Kristo talaga ang dapat mong tingnan eh, na siya ang sumakdal eh. Pagka si Kristo yung tiningnan natin, walang katisuran yan. Yung tao kasi, yun lang nakakagawa ng pagkakasala, ng kainaan. Huwag natin tingnan yung tama, yung mabuting gawa lang yung titingnan natin. Si Kristo kasi yung halimbawa na ibinigay sa atin para ating sundan, no? Lakaran, no? Kung paano sabi rin sa paano tinanggap si Kristo, magsilakad kayong gayon sa kanya. Ganun ang lakad ng isang sumasampalataya sa Diyos. Ano pa ba yung dito sa 2:21 ng Pedro, di ba? Si Kristo talaga yung sabi rito, sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo iniwanan ng halimbawa upang kayo mga sunod sa mga hakbang niya. Ay yung natin kung yung ginawa niya, no? Yung hakbang na ginawa niya. Yun yung susundan natin. At dito pa sa isang wala na pa ng oras. Dun sa asin tungkol sa wala na siguro ang oras ko. Magandang gabi. Magandang gabi. Sunod natin kapatid na Joel.
Magandang gabi po sa pamilya Velasco. Magandang gabi sa inyo. Ganoon din sa kapatid natin online at sa bawat isa narito. Magandang gabi sa inyo. At salamat sa pagkatagumpay ng anniversary na pagtulong ng bawat isa. Sa mga nagsikap sa bawat isa. Maraming salamat sa inyo. At sa ating pag-aaral, no, may ano to kasi yung tinutukoy na sino mang magbigay na ikatitiso sa maliit na ito, may kabigatan. Kasi sa maliit na ito, ang tinutukoy dito yung walang malay. Inosente siya. Kaya may kabigatan na mabigyan ng, kasi may utos sa 10:32 ng unang Korinto. Sabi ron, huwag kang magbigay ng katitisuran. Mabigat yun. Huwag kang magbigay ng katitisuran sa Grego, no, sa Hudyo man, at sa Iglesia ng Diyos. Kaya utos sa lahat yun. No. Pag dito sa maliit na ito, walang malay ito, walang dungis, mabuti pang ibulid ka. Ibig sabihin, wala sang muwang wala sang malay, kaya may kabigatan. Kaya iniingatan ito. No, yung mga, kasi kung papansinin nyo rito, kung ang mata mo makapagpapatisod sa'yo, may alam ka na nun. Kaya ang tinutukoy mata mo na hindi siya inosente, hindi siya maliit, hindi siya walang malay. May malay ito. Kasi ang sabi rito, kung ang mata mo makapagpapatisod sa iyo, dukitin mo. Ibig sabihin, tanggalin mo, alisin mo. Ibig sabihin, kung ano yung bagay na kapag bibigay ng kasalanan sa iyong mata, pinaalis. Alisin mo siya. Hindi yung tatanggalin mo gano'n. Kundi pinaalis siya. Kasi pinakikita sa iyo ng Panginoon niya, makikita mo siya. Ano ba yung nakakapagbibigay ng kasalanan sa aking mata? Kailangan alisin mo yun. Bakit? Kasi sabi rito sa aklat ng Lucas, dito po sa 11, sabi rito, sa 34, ang ilawan ng katawan mo ay ang iyong mata. Kung magaling ang iyong mata, ang buong katawan mo naman ay mapupuspos ng liwanag. Kung ang mata mo magaling, ibig sabihin wala sang sakit. Yung buong sangkap ng katawan mo, magliliwanag yun Yun yung kahalagahan ng mata. Pero ang sabi rito, dadapat kung ito'y may sakit, ang katawan mo na may puspos ng kadiliman. Kung may sakit yon, ibig sabihin may kasalanang nagagawa yung mata mo, buong sangkap ng katawan mo, pupunta rin sa kadiliman. Tatangayin ng matang yun Sabing ganun. Anong mangyayari? Sabi sa 13:3 ng awit, ganito yung masabi. Sa awit, dito sa 13:3, ang sabi rito, iyong bulayin at sagutin mo ako, o Panginoon kong Diyos, liwanagan mo ang aking mga mata, baka ako'y matulog sa tulog ng kamatayan. Kita mo? Kasi nga, kapag yung mata mo, napupunta na ron sa kadiliman, natatangay ka na ron, yung sinasabi na mas mabuting dukutin mo. Kasi mabubulid ka sa apoy ng impyerno. Kasi yun yung tulog ng kamatayan. Doon ka mapupunta. Ngayon, anong dapat gawin? Sabi sa aklat ng awit, dito rin, sa 19:8, ganito yung pagkakasabi. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak ng puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Kita nyo? Doon ka pupunta ngayon. Para yung mata mo, mawala yung kasalanan, itingin mo doon sa utos, sa salita ng Diyos. Kasi ang sabi rito, ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Maaalis yung kadiliman sa iyong mga mata o yung pagkakasala kapag tinutok mo doon sa utos. Ngayon, ano yung utos? Ano yung utos na yun para yung sangkap na yun maging malinis? Sabi rito sa aklat ng Roma, ito po sa 6, ganito ang pagkakasabi, sa 19, nagsasalita ako ng ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng iyong laman, sapagkat kung paano ang inyong ihandog ang inyong mga sangkap na katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalong kasamaan. Ayun nga, naalipin tayo, yung sangkap natin katawan, paa, mata, kamay, sa karumihan, doon sa gawang hindi mabuti na alipin yun, ang utos, ito, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin sa katuwiran sa ikababanal. Yun yung tinuturo ng utos. Ipunta mo yung mata mo, yung kamay mo, yung paa mo, doon saan?
na maging sangkap na pinakaalipin ng katuwiran sa ikababanal. Kapag doon mo na ipinunta yun, magiging malinis yung sarili. Mawawala yung kasalanan. Doon, makakapaghandog ka sa Diyos. Sabi gano'n, ihandog mo sa 12:1 ang iyong sangkap ng katawan na haing buhay. Magagawa mo yon kapag nailagay mo ang iyong sangkap bilang alipin ng katuwiran sa ikababanal. Purihin ng Diyos. Magandang gabi. Salamat sa ating kapatid na Joylan. Sunod natin ating kapatid na Herman. Magandang gabi sa Panginoon, purihin siya. Magandang gabi mga kapatid at sa mga magkakapatid na naggagandahang magkakapatid. Velasco family. Purihin ng Panginoon. Salamat sa pakikaisa ng bawat isa. At naging matagumpay yung nakaraan nating anibersaryo. Si kapatid Arnold, may kulang lang siya ng anniversary eh. Sombrero, hindi nagagis. Ang ganda ng pagkakadali niya eh. Pero mas magaling talaga yung nagpaawit. Sa ating pag-aaral, makikita natin yung sabi rito ng ating Panginoong. Doon na rin ako sa talakayan. May dalawa kasing uri mga kapatid, sabi rito sa number 42. At ang sino mang magbigay ng ikatitisod sa malit na ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pa sa kanya ang bitina ng kanyang leeg ng isang malaking gilingang bato at siya'y ibulid sa dagat. Pagdating naman sa 43, at kung ang kamay mo ay makapagpapatisod. Sa 42, binabanggit yung ikatitisod. Sa 43, binabanggit yung makakapagpatisod. Ano ba yung pagkakaiba nito? No? Yung binabanggit sa 42 na ikatitisod, no? Yung nagbibigay ka ng hadlang sa bagong mananampalataya. Ikaw yung gumagawa ng kadahilanan upang siya ay hindi magpatuloy matisod. Mabigat yun, ayon ng Panginoon yun. Yung sa 43 naman, yung makakapagpatisod, ginagamit niya na, isa pang sarili mo na. Halimbawa, isa kang mananampalataya, no? Pagka makasalanan ng kamay mo, binabanggit, putulin mo na. Hindi naman ito yung literal na puputulin yung kamay eh. Kundi sinasabi sa Thessalonica, kung dati kang magnanakaw, huwag ka na magnanakaw pa. No? Ayun yung pagkakaiba ng binabanggit kasi ikatitisod at magpapatisod. No? Maliwanag yung sa binabanggit ng ating Panginoong Kristo. Kasi ang karamihan niya na inalimbawa niya sa mga bata eh. Ibig sabihin yung mga nag-uumpisa pa lang na mananampalataya. Kasi yung bagong mananampalataya na nag-uumpisa, mahalaga sa Panginoon yan. Kasi ayun yung pamamaraan ng pagtawag ng Panginoon. Eh kung tayo mismo may magbibigay ng kadahilan ng ikatitisod, no? Isusuli talaga natin sa Panginoon yan. Sabi dito sa aklat ng 2 Korinto, na magkaroon ng pananalita si Apostol Pablo, sabi rito sa chapter 6 ng 2 Korinto, ganitong pagkakasulat. Sa chapter 6 verse 2, sabi rito, sapagkat sinasabi niya sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Binabanggit ni Apostol Pablo yung pamamaraan ng pagliligtas ng Panginoon. Ito na raw yung araw na yun. At sabi niya sa 3, sa pangangaral ni Apostol Pablo tungkol doon sa kaligtasan na binabanggit, meron siyang sinabi na dinuktong niya. Ano yung kanya sinabi? Sabi nito, na di nagbibigay ng kadahilan ng ikatitisod sa anuman. Pinatutungkulan niya yung mga sumusunod na sa Panginoon, yung mga mananampalataya, lalo ng mga bago, no? Na di nagbibigay ng kadahilan ng ikatitisod sa anuman upang aming ministeryo ay huwag mapulaan, no? Ayun yun eh. Kasi pagka meron talagang nagdaramdam na mananampalataya, no, sa kapwa niya mananampalataya, nagkakaroon ng kapintasan yung ebanghelyo na tinataglay natin. Magandang gabi, mga kapatid, purihin ng Panginoon. Sunod natin ating kapatid na Oliver. Salamat sa kapatid. At magandang gabi po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon at sa Velasco family. Magandang gabi sa inyo. Salamat sa Panginoon dahil patuloy yung pagdalaw dito sa tahanang ito. Kaya hindi sa bawat isa
na naka-online. Magandang gabi sa inyo. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pagsubaybay. Maganda po yung ating pag-aaral, no? Kasi alam naman natin sa pagdating doon sa salitang katitisuran, sa katotohanan lang ito, no? Unang-una, pagbago yung isang mananampalataya talaga, malimit, ano yan eh, madaling matisod talaga yan. Dahil observer yan eh, unang-una tumitingin talaga yan. Ngayon kapag tumatagal na, matagal na, ang malimit na matisod, sino? Yung mahina. Yung tanda na, alam mo, may matagal-tagal na, yung mahina talaga, ito talagang batas niyan talaga, siya talaga madaling matisod. Kaya nga, inaano sa atin yung mga bagay na ganyan, tinuturo sa atin, abutin natin yung pagiging sakdal. No? Abutin natin yung pagiging sakdal. At sinabi nga rito sa ating pag-aaral, sa mga pag-aaral natin nakaraan, sabi nga kanina, nabanggit kanina, na kung nasa yung mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Yung pagiging sakdal naman, sabi nga hindi na natitisod. Yun ang katangian niya eh. Ngayon, para ka maging sakdal at mapanatili yung sakdal mo, tinatalian mo naman ng pag-ibig yan. Kailangan nandun laki pa mo ng pag-ibig. Para nandun yung malaki pag-unawa mo. Nandun yung pagkapainuhod mo. Kasi kapag hindi mo, anong bagay, kapag hindi mo binigyan ng pag-ibig o sinabayan ng pag-ibig, masisira talaga. Mawawala yung pag-unawa mo sa kapatid. Kaya tinuturo sa atin lagi yung pag-unawa. Ngayon, sa pag-aaral natin, marami na nabanggit kanina, nais ko na siguro sabihin na yung mata, talagang isa ito sa instrumento talaga na nagbibigay ng ano sa atin. Sabi nga ni Kapatid Archie kanina, tama yung ginawa ni Archie eh. Ganon din gawin nyo, yung mga may asawa na, kapag nakita kayo ng maganda, tingnan agad sa asawa, para hindi magalit yung asawa. sabi nga isa siyang talata ng awit, no? Sa 119, 37, may salitang ganito. Tama naman to eh, kung babasa, kung gano'n natin to eh. Sabi dito, alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, kailangan din yung ikaw mismo. Kapag wala yung salita ng Diyos sa atin, mahirap magawa ito. Kasi yung salita ng Diyos, ito yung nagsisilbing antidote. Kasi pag walang alam, salita ng Diyos, hindi mo gagawa eh. Patuloy na magtitingin ka eh. Palibasa, may kaalaman ka na. Bagamat nakatingin tayo sa mga bagay na ganyan, pero iba yung kaisipan natin, hindi na yung kasi mahirap nga yung bagay na ganyan, na maaaring ipagkasalat natin. Ngayon, pa, yung sinasabi rito sa yung paa. Kung dati paa natin, sabi ni Guillermo, saan natin ipinupunta, ngayon hindi na. At dapat may suot. Sabi nga dito, sa 6:15 ng Epeso, at ang inyong mga paa ay huwag nang pupunta sa sabungan. Hindi. At ang inyong paa ay may pangyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Ibig sabihin, yung paa mo, sumusunod na doon sa salita ng Diyos. Imbis na ang punta mo doon sa anong bagay na hindi na doon. Marami pa. Yung kamay, sinabi na rin kanina, wag nang igawa muna, sabi rito. Sabi dito, bibigyan daan sa 28, ang nagnanakaw ay wag nang magnakaw pa, bagkos magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y maibigay may maibigay sa nangangailangan. Kasi hindi na tayo tao ng sanlibutan eh, tao na tayo ng Diyos eh. Alam mo, isang bagay sa kagandahan kapag ikaw ay tao na ng Diyos, katangian ng yun, yung pagbibigay. Totoo po yun. Isang bagay na, sa halimbawa, nadaingan tayo ng isang kapatid at hindi natin, halimbawa, talagang wala tayo. Di ba nalulungkot tayo dahil hindi natin nabigyan? Ganun naramdaman natin eh. Pero pag meron naman tayo nabigyan natin, nandun naman yung kasayahan. Kaya tinuturo sa atin yung mga bagay na ganyan. Ako, naniniwala ko sa atin, wala naman sigurong ganun kami. Wala na siguro yung maganda gaya ko. Salamat sa Panginoon. Pagdaragdag na lang yung Ay, pagdadako na sa ating kapatid. Ito na. Wala pa sa ating Mukhang nasipa ako na, muntik na. Purihin na Diyos, magandang gabi. Sa Panginoon, siyempre, sa inyo lahat, purihin ng Diyos. At sa sambayang ito, no, na nakatingin yung Panginoon ngayon rito sa tahanang ito. At magsisilbing liwanag nawa ang lugar nito sa Villarosa. Australia, San Vicente. San Vicente.
Ang aking pagbati rin, siyempre, sa buong sambahayan ito. Kay kapatid na Ben, kay kapatid na Edgar, baka nalimutan ko na ang pangalan nito. Kapatid na Ligaya, at kapatid na Vicky. Yan, Victor. yung, yung laging masayain, muntik pang malimutan. Pati na daw magandang gabi. Puri ng Panginoon, no? Napaka agang yung aralin natin sa pag-anniversary. Naroon kagad yung yung isang mabigat na pasanin ng isang nagdadala ng salita ng Diyos. Bagmat masabi natin, ang kauna-unahang nagdala mismo yung salita, ang ating Panginoon si Kristo. Nakita natin sa kanyang kasaysayan, maraming natisod sa kanya. No? Sa pagpapahayag niya ng katotohanan, talagang maraming natisod. At ang natisod pa, makita natin, ito yung mga may kaalaman. Ito yung mga biyasa sa kautusan, biyasa sa palatuntunan, sa mga kahutulan. Lahat ito na magagaling, mga pantas, mga marurunong, mga matatalino, natisod sa ating Panginoon. Bakit? Bakit sila natisod? Ay, sa ilang mga salita, sabi sa unang Korinto, sabi sa Korinto, ito, sa 23. Madalas kasi, laging, isa dyan sa mga bagay makita natin, nangihingi ng tanda lagi sila. Kung ikaw yung galing sa Diyos, hihingi silang tanda. Sa kanyang mga gawa, natitisod ang ating ang mga magagaling na ito, sabi nga, tatapat ang aming pinangaral ay ang Kristo, na napako sa krus, sa mga Hudyo ay katitusuran, at sa mga hintil ay kamangmangan. Kamangmangan sa kanila. Yung inatasan ng Diyos, yung karunungan ito. Yung karunungan kasi si Kristo, siya mismo nagpapatunay na siya yung karunungan. Siya yung karunungan ng lahat ng mga karunungan. Hindi itong mga pariseo na natisod sa kanyang mga gawa. Ang isa diyan, makita natin yung isang paano ba isang halimbawa na makita natin. Yung isang binata, makita natin na naganap niya lahat ng kautusan. Saan ba natin mababasa yun? Nung banggitin ng Panginoon, nagawa ko ng lahat ng ito. Ano pa ang kulang sa atin? Di ba? Yung isa, kita mo yung bawat salita na makita natin. Ito sa 19, Mateo 19. Tignan natin Sa 20, no? 1920, sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Hinahanap niya yung kakulangan niya. Nagawa niya na. Nung sabihin ni Kristo, na kung nais mo maging sakdal, yung binabanggit ka na ng ating kapatid, abutin natin yung pagiging isang sakdal. Kasi ang pagiging isang sakdal, hindi ka na matitisod eh. Yung buong sangkap ng pananampalataya, buong sangkap na kinakailangan ng pananampalataya upang ikaw maging sakdal, upang ikaw ay hindi na matisod, naroon na ituturo sa atin na yung sangkap ng karunungan, ng kaalaman. Naroon dyan yung isa, pag-ibig sa kapatid. Na binanggit sa ilang talata na doon sa Lucas, ganun din yung pag-aaral natin, doon din nabanggit. Sabi ni Pedro, ilang beses ko bang patawarin ang aking kapatid? Yun yung pagiging isang sakdal. Yung laging naroon yung pag-ibig doon sa kapatid. Pagiging isang sakdal yan. Tinuturo. Kasi nga may sangkap ka na. Pero dito, nung nais mo maging sakdal,
ang isa sa pinagawa ng Panginoon, ipagbili mo yung mga ari-arian. Pamahagi mo. At sumunod ka sa akin. Natisod yung binata doon sa ganung mga salita. Kaya yung bawat salita ng katotohanan na ipinapakita ng ating Panginoong Jesucristo, sa pagiging isang sakdal, lahat ng mga magagaling nung panahong yun, natisod sa kanya. Nang sabihin niya, magaling bang magpagaling sa araw ng Sabat? Nang pagalingin niya yung tuyong kamay, kinatisuran siya. Kaya nga hinanting siya ng mga Pariseo umahanap sa bawat kanyang salita upang ipapatay siya. Ganon kaya yung natitisod, katumbas talaga ng kamatayan Katulad ng ginawa sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga ng sinasabing nagpatisod ka, kasama rin yung natitisod. Pero kakaiba doon sa maliit na ito. Sa kasaysayan, makikita mo, talagang aktual na bata siya na kinalong. Yung mga maliliit Sa atin nga, 13 yung sinasabi natin, sumasampalataya na Pero sa isang bata, minsan, pwede natin natitisod din tayo minsan Yung batang yun. Ang kulit-kulit ng batang yun. Ikinalingan ng Panginoon, hindi mo sumasampalataya. Ibig sabihin, walang kaalam-alam. Walang kaalam siya. Ganon din, kahit na malalaki na sila, halimbawa sa sambahayan, meron kayong, teka, sambahayan, parang dito, no? May sambahayan. Dalawa kayong mananampalataya. Dapat, iniingatan natin yon. Kahit sa sambahayan ko, sa sambahayan ng bawat isa, kung may kasama tayo hindi nananampalataya, tayo magiging huwaran niya upang madala yung kaluluwa nila mahalaga Napakahalaga na hindi tayo magkaroon ng katitirusan, lalo na kung walang kaalaman siya. Yung sinasabi natin, batang-bata talaga. Kaya nga sinasabi rito, maigi pa, sinasabi ng Panginoon, mabuti pa. Mas mabuti pala yung gilingan pa siya. Lulog sa dagat. No? May pakinabang pa siya doon. Sabi gano'n. Kita malala. Malala siya. Kaya nga pinag-iingat ang bawat isa. Madalas binabanggit sa atin yan Binabanggit sa atin na lagi mag-ingat. Isa sa ipinapakita yung mata. Kadalasan matay. Hindi lang dahil kasi uso ngayon, may iksi talaga May iksi, kitang-kita na Talagang makita, paiksiyan na kayo, hindi katulad ng pahabaan Pero ay sa isang talinghaga, nung isang Panginoon, nang lumabas siya upang tumawag ng kanyang manggagawa. Naalala niyo yan? Kumuha siya ng mga manggagawa. Kung ang oras ng pagtatrabaho 8 oras o 6 na oras palagi natin, merong nagtrabaho sa kanya. Merong kinumpleto yung 1 oras. Meron na kung 8 oras, 4 na oras na lang. Di ba? Pinayagan niya rin. Pinapasok niya. Meron namang 1 oras na lang tatrabahuin. Pinapasok niya pa rin. Pero yung nagbayaran na, pare-parehas. Siyempre, yung Panginoon, pare-parehas Pare-parehas. Siyempre, ikaw na nauna, umaasa ka ba? Pare-parehas yung binigay dito, ganun. Ako nauna ako. Aasa siya na mas malaki sa kanya. Diba? Ganun yung Basahin natin, sa 2011. Dito na ako sa 20. Sa 10, sa 10. 2010. Mateo 2010. Ay, magandang gabi muna. Naalala ko yung mga taga-online online. Magandang gabi. At isa sa masugid nating bukod kay kapatid na Norbert sa Dubai, yung ating kapatid sa Mindoro meron din. So marami din sila doon.
mag-anak to eh. Amen na manatili nawa sa pakikinig yung mga kapatid na ito. CJ, ng magandang gabi. Sa 2010, at nang magsilapit ang mga nauna, ang isip nila ay magsitanggap sila ng higit at sila ay nagsitanggap din bawat tao ng 1 denaryo. So, talaga nag-iisip, kahit na sino, sa normal, wag nating yung normal na tao, damdamin yan, talagang ganun, normal yun. Na iisipin mo talaga mas malaki yung sa akin. Ako yung nauna eh. At nagsabi, isa lamang, at nang kanilang tanggapin ay nangagbulong-bulong laban sa puno ng sambayan. Na nagsasabi, isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli. Sila ipinantay mo sa amin, na aming binata ang hirap sa maghapon at ang init na nakakasunog. Kaya kita mo naman ginawa naman, nakakasunog naman talaga sa umpisa eh, di ba? Tapos isa lilim na, oh. Dapit-dapit na, tsaka nagtrabaho, magdadamdam ka. Tisod talaga yun. Natural na damdamin ng isang tao. Yun sinasabi natin eh. Natural na damdamin nila yon. Pero, datapot siya sumagot at sinabi sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita iniring. Hindi baga nakipagyari ka sa akin sa 1 dinar? Kasi may usapan na yun eh. Kumbaga tipan yun eh. Kahit na 8 oras ka, tipan natin, itong bayad ko sa iyo. Anong katwiran doon? Anong masama doon? Kung ikaw yung mayar, di ba? Nasa sayo na lang kung dadagdagan mo, pero may tipan kayo eh. Kaya hindi ka pwedeng magdamdam. Dapat tingnan din natin yung katwiran ng mga ganun minsan. Di ba? 8 oras to. Eh, ito yung tipan natin to. Kasunduan natin to. Itong babayad ko sa'yo. Okay, umukay ka ron. Hindi ka dapat magdamdam. Okay yun eh. Kunin mo ang ganang iyo at humayo ka sa iyong lakad. Ibig kong bigyang itong huli na gaya rin sa iyo. Hindi baga matuwid sa akin ang gawin ng ibig ko sa aking pag-aari. Pag-aari niya yun eh. Dapat makita mo yung katwiran niya eh. Yung katwiran ng Panginoon. Pag-aari niya eh. Eh siya bahala kung sinong bigyan niya ng mas marami. Nasa sa kanya yun. Hindi baga matuwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari. Yun ang mga katotohanan na salita na kailangan tanggapin ng bawat isa. Tanggapin mo kung yun ang matuwid eh. Kanyang pag-aari yun eh. Anong labag doon? May kamali man ba doon? Wala. Sabi ganon. O masama ang mata mo. Minsan doon ang nangyayari. No. Yung isip pala, nangyayari, kasangkap yung mata niya doon sa mga bagay na. Kaya napakalaga ng mata. Napakalaga niya. Yung isang kapatid doon nandali sa mata eh. Kaya napakahirap na wag natin gagawin. Kaya tama yung kahit pabiro, okay yun. Wag ka lang tumi. Ibig sabihin, lahat ng sangkap na sinasabi doon sa Santiago, maraming mga bagay. Ibig sabihin marami talaga mga bagay na ikinatitisod ang isang tao. Kahit ang mananampalataya. Sa salita lamang, natitisod na talaga. Kaya pinag-iingat yung Kristiyano na wag magbigay ng katitisuran. Lalo na sa maliit na ito sa akin. Maliit lalo na. Sa maliliit. Sa iglesia. Sabi. Sa bawat isa sa atin. Napakahirap. Merong nabanggit, no? Ang Panginoon. Ano? Hindi pwede sabihin yung tampo. Kasi inahayag yun na tampo eh. Kasi nga, ang isip natin, kapag natisod na, totally, alis na kagad. Maraming mga ganyan na nakita natin. No? Pumasok sa loob ng iglesia, natisod, alis. No. Pwede mo katwiran, tampo muna. Bago matisod ka. Nagdaramdam. Pero hindi. Kapatid ko, wag din natin yun. Lalo na sa isang naghahayag. Wag man lamang sumagi sa atin kahit yung tampo. Wag kang magpapatampo. Sabi ko lalo sa naghahayag, sa isang nag-aaral ng salita ng Panginoon. Bahagi yung kasi doon nagsisimula. Kaya wag natin katuan ng tampo. Wag. Kailangan
kung maaari, kahit yung tampuwag doon sa bahagi ng unti-unting matitisod yung kapatid. Kaya kailangan mag-ingat yung bawat isa eh. Ang bawat, kung meron pang katitisuran, tama yung sabi ng isang kapatid. Nakikita ng Panginoon yun. Siya ang mag-aalis. Okay, yung magsikap tayo doon sa ating pananampalataya. Sikap tayo kasi kanya-kanya. Hindi tama isang kapatid kanina eh. Yung ating huwaran, ating titignan ay ang Panginoon. Kasi siya yung sakdal. Binata niya eh. Naramdaman niya yung pagiging isang tao. Marami manasakit na mga salita. Hindi siya nagdamdam. Ginamitan siya ng laman. Ibig sabihin pananakit. Baliwala sa kanya. Di ba? Ano pa sabi niya? Patawarin ko sila, Ama. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kita mo ang pagkamababa ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus, na ipinapakita kung ganun din tayo. Yung magkaroon ng ganong kaisipan. No? Tama yung sabi. Ang sabi nga, bahagi ng pagdadalisay ng Panginoon, yung asin sa pamamagitan ng apoy. Bahagi sa pagdadalisay, paano kung ito ang katitisuran? Ano ang magiging katwiran natin? Ano ang magiging ugali natin? Ibinigay itong katitisuran ito. Ating bang husgahan, hatulan nito? Kasi bahagi yun eh. Kasi walang kadahilanan sinasabi. Lahat ay may kadahilanan. Ay katitisod. Ngunit sa aba naman, nung nagdadala ng kadahilanan ngayon, mapapahamak talaga siya. Pero anong sitwasyon ng ganun? Kapag merong ganoon? Yun nga yung sinasabi. Doon sa, tignan ko nga yung Lucas. Parang sa Lucas ko nabasa yun. Kasi kapag nagkasala sa'yo, ang isang kapatid, iba yung pagtingin mo sa kanya. Iba na, may lamat na eh. Di ba? Sabi nga gano'n. May nagawa ka sa akin, may lamat na. Sabi gano'n. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. 17:3. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Isang bagay yun na pagbibigay ng kapatawaran doon sa kapatid. Imbis na sisihin, hatulan mo, isa doon. No? Minsan, ginagamitan natin ng minsan pangit na salita o sa pandinig minsan, magpadaya tayo. Ganun, minsan masamang yun eh. Para bang, yun ang ginawa ng mga kapatid. Yung sinasabi ko. Mga kapatid, yun ang ginawa ng mga kapatid. Nagpadaya eh. Ano ang sabi? Naging manhid na lang yung mga kapatid. Isa yun, isang paraan na makikita natin upang hindi sumibol yung paghatol, paghamak, yung pagdaramdam. Isang bagay yun. Kasabay ng paghihikayat na bumangon uli yung kapatid na nadapa. Napakalaga ng bawat isang kaluluwa. Lalo na nandyan na siya. Narito na siya eh. Nandito na siya sa ubasan, nandito na siya sa iglesia. Nakapasok na siya. Napakalaga na siya'y manatili. Yung pag-iinganyo sa kanya na manatili at magpatuloy. Andyan ang tulong ng kapatid. Sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga verse na magpapalakas sa kanya upang magbangon at upang makilala niya ang kanyang kamalian. Maunawaan niya nawa ang kahalagahan ng pagsaway
at pagbibigay ng mga bagay na ito. Ang salita ng Panginoon. Ay, bigay ko muna sa ating kapatid. Kapatid na MC, sa inyo.